Mga ka-angel, oh, sarap maligo dito. Napakalino ng tubig, oh. Penticton. Amazing place na naman tayo, mga ka-angel. Oh, yeah. Linaw. Oh, ito masarap maligo. Kinagan Lake, mga angel, oh. Oh. Doon po yung Kiluna, mga angel. Doon, banda doon, oh. Doon po tayo, mga angel. Yan. Ganda dito. Mga angel, oh. Ganda dito. Wow. Ganda, mga angel, oh. Doon kami nagparking. Wow. So mga ka-angel, andito tayo sa Monson Mountain Lookout sa Penticton, British Columbia. Napakataas po at napakaganda ng view, mga ka-angel. Yung lake na yan, ayan po yung Okanagan Lake na ito sa Penticton ang pinaka-southern. Pagka sa pinaka-northern tip naman po ng Okanagan ay doon sa Vernon. So sa gitna ay yung Kiluna. So tagos po yan ay Kiluna. Maganda, mga ka-angel. Penticton City. So mga ka-angel, papunta na tayo sa hotel natin dito sa Penticton at magre-relax muna tayo dito sa Penticton bago tayo pabalik ng Calgary bukas. So additional information, mga ka-angel, yung Penticton ay isang city ng Okanagan area at maganda po siya, mga ka-angel, dahil maganda po yung view, yung lake, lalo sa Okanagan Lake. May mga part na mataas, tapos makikita mo yung view. Napakaganda kung mahilig talaga kayo sa mga lake, mga bundok, mga ka-angel. Paano maganda po dito sa Penticton. Kasi pagka going to the north kayo, dyan po yung Kiluna, which is a bigger city. Tapos dyan po yung Vernon. So baka in the near future, mga ka-angel, itong area na ito, tas magbubuo sila ng parang Metro Manila style. Yung Penticton, yung Kiluna, Vernon area, kasi puspusan po yung development, yung mga construction ng building. So yung Penticton, mga ka-angel, ay yung pangalan na Penticton ay nag-originate po yan noon sa Okanagan language na ang ibig sabihin ay a place to stay forever. Yun ang ibig niya sabihin, doon nakuha yung Penticton na pangalan. So maganda, mga ka-angel, at yung area niya ay maraming activity. May mga beach din siya, mga ka-angel. At yung mga kasama namin ay nag-swimming sila doon sa beach ng Penticton. So ito, mga ka-angel, approaching tayo ng downtown at maghahanap tayo ng mga souvenir shop para nakaugalian kasi natin na mga ka-angel, mga building, may mga building din siya. So hindi kayo mabuboring din dito dahil maraming mga papasyalan. So yun, maghahanap po tayo ng mga souvenir, mga ka-angel. Yung parang yung magnet na souvenir na dinidikit sa refrigerator. Nakaugalian kasi natin yan na pagka nagta-travel tayo, at least makakuha tayo ng magnet at may ilagay natin sa kung saan natin na ilalagay, like sa fridge, para pagka nakikita natin ay maliit na bagay na makapagpapasaya sa atin dahil may mga achievement na naman tayo na kumbaga napasyalan at kumbaga nakaka-relax sa damdamin. Kumbaga maidadagdag na naman natin sa mga listahan, mga napupuntahan nating lugar. Kasi tulad ng sinabi ko, mga ka-angel, yung content natin ay mostly about traveling, ganyan, pag-discover ng mga places na mga ganda around the world. Kung mabigyan tayo ng chances ay mga Europe, mga Asia,
mga Africa, all over the world. Kung mabigyan tayo ng mga chance sa pagkakataon at mga time at kunting budget, pupuntahan natin yan mga ka-angel, yung mga lugar na magaganda, yung mga sikat, may mga history, rich in history, pupuntahan natin lahat yan mga ka-angel. Soon mga ka-angel, sana makapunta tayo sa mga lugar na yan para may bahagi ko sa inyo lahat. Maganda dito sa Penticton mga ka-angel at malinis din at maganda yung weather dito mga ka-angel dahil sunny at mas warmer kaysa compare po dun sa Alberta, sa Calgary area or Edmonton area. Kasi British Columbia ay mas light lang po yung mga snow, hindi po siya hindi siya masyadong extreme cold, but ang parang nagiging ano lang dito ay rainy, ulan na ulan mga ka-angel. At ang kagandahan dito pagka naulan mga ka-angel, pagka fall season tulad na ngayon, September na, papasok na po ng October, ay magaganda po yung mga leaves mga ka-angel, nagyayelo at may mga part na nagre-red siya, ganyan yung mga kulay, especially dito sa Nelson, British Columbia mga ka-angel. Sayang nung that time hindi pa tayo nagbibideo, sana naibahagi ko sana sa inyo noon. So dito sa Penticton mga ka-angel, mayroon din siyang regional airport. So yung parang domestic airport, yun yung Penticton Airport, na meron po siyang service na papunta po sa Vancouver International Airport. So I think it's nagse-service po dyan ay yung Air Canada Express. Kumbaga katumbas niyan doon sa Pilipinas naman na parang Philippine Airlines Express, PAL Express, parang gano'n, yung smaller plane. So dahil isa siyang major city sa Okanagan area, kasi po meron din po international airport sa Kelowna. So para maiwasan po yung pagkaroon ng overcrowded na yung sa Kelowna, kaya inopen nila, binigyan nila ang kumbaga flights dito sa Penticton area. Napakaganda dito mga ka-angel at mapakaganda ng paligid. At saka dito sa area ng Okanagan mga ka-angel ay uso dito yung mga cherry picking, yung mga apple picking, mga ganyan, yung mga prutas. Dahil po nga dito ay nabubuhay po yung mga like sa mga strawberry din, dahil po yung weather mga ka-angel ay mas warmer, or yung parang kumbaga Baguio City sa Pilipinas, yung climate niya. Kaya nabubuhay yung mga fruits dito. Alay po kasi sa Alberta mga ka-angel na malamig, kaya hindi masyadong, kumbaga hindi sa suitable yung mga fruits doon sa Alberta. Pag dito sa British Columbia ay ganun po yung weather, kaya nakakapagtanim po sila ng mga ganung prutas. So yun po yung mga dito mga ka-angel, yung mga like kumbaga sa mga summer na ayan, subukan nyo dito sa Okanagan area. Marami po ma-search po yan sa internet, may yung mga picking area ng mga prutas para good for the kids as well, para yung parang educational din nila at hindi sila kumbaga ma-confuse sa buhay about sa prutas at yung mga cherry picking, mga picking ng mga fruits. So yan mga ka-angel, i-search nyo, napakaganda dito mga ka-angel yung lugar talaga sa Penticton, British Columbia. So ayan, dito tayo sa downtown mga ka-angel. Iniintay natin yung mga friend natin at nagtingin din sila ng yung mga magnet na souvenirs at some items po na pwede nilang maiuwi or maipasalubong sa mga friends din nila sa Calgary. So ayan mga ka-angel, at tayo ay nakakuha na tayo ng isang magnet at nandito na tayo sa car at inihintay natin yung mga kasama natin na makapagbili. So ito yung parang pinaka downtown nila mga ka-angel, yung parang kumbaga old Penticton area. Kasi pagka dito sa area nito makikita mo yung mga old style building. Kaya maganda, may mga bulaklak, kita yung mga bulaklak na yan, oh. Talagang nakadagdag additional na attraction sa downtown nila dahil kumbaga naka-refresh, kumbaga kung makita mo kasi yung mga ganyan mare-refresh yung mata mo. Kumbaga it will relieve the stress sa sarili mo. Maganda mga ka-angel.
At dito rin sa Penticton mga ka-angel, or dito sa Okanagan area, dito sa Kiluna, sa Vernon, basta sa Okanagan area, ay uso rin po dito yung mga winery, yung paggawaan po ng mga alak, kasi dahil nga po at marami silang mga fruits na pwedeng i-process para gawing alak. So marami pong mga winery dito mga ka-angel. Kung mahilig po kayo sa mga winery at nagtatanggap po yung mga winery ng para mga visitors na at pwede nyo ma-explore yung mga history, yung lugar na like sa mga winery, kung paano nag-start, kung ano yung mga products nila. Marami dito sa Okanagan area mga ka-angel. So dito sa Penticton mga ka-angel, ay tulad ng sinabi ko, ay ito po yung southern tip ng Okanagan Lake. Yung Okanagan Lake mga ka-angel, pagka nagdadrive po kayo ng the whole stretch po ng Okanagan Lake, ay napakaganda po siya mga ka-angel. Kasi para siyang kumbaga malaki talaga siyang kumbaga na lake. Makikita mo yung view sa kabila at parang pa-Asia na yung geographical ano niya, sa location niya. So yung Penticton ang pinaka southern, tapos dun po sa middle ay yan po yung Kiluna area, tapos dun sa pinaka north ay dun po yung Vernon area naman. So yung kumbaga may road na just beside the lake, at makikita mo talaga yung view talaga, at may mga part po talaga na yung lake ay yung beach niya ay malinaw po yung tubig, tulad po yung na istapan namin na napakalinaw po yung tubig niya mga ka-angel, crystal clear talaga siya. So masarap, may mga naliligo doon sa area na yun. At dahil wala na rin kaming oras, di na rin po kaming naka-stop, nagtagal masyado noon kasi kailangan namin pabalik na ng Calgary. So dito rin sa Penticton mga ka-angel ay kumbaga sa north area niya, ayan po yung Okanagan Lake. Pag naman po dito sa south area ng Penticton, ayan dyan po naman po yung isang maganda ring na lake na although smaller siya kaysa sa Okanagan Lake, yan po yung Iskaha Lake. At may mga beach din po dyan at maganda mga ka-angel. At kumbaga yung Penticton, kumbaga in between ng dalawang lake. Tapos pagka diretsuhin nyo pa yan pa south mga ka-angel, ay matutumbok nyo na yan yung isa pang magandang city din, yung Osoyoos, na binabalak kumbaga balak naming puntahan sa fall season, dahil maganda din po explore namin yung lugar kung ano yung gaano kakanda yung fall season naman dito sa Osoyoos area. At dito sa Osoyoos mga ka-angel, andyan po yung largest desert in Canada. Kumbaga pinakamalaking disyerto, Sand Dunes kumbaga dito sa Canada. So yan po sa Osoyoos area. So maganda po rin pong attraction dyan. At saka dito po sa Osoyoos mga ka-angel ay kumbaga pagkadiretsuin nyo pa yan, ay yan na po yung US border. So kumbaga kung US citizen kayo, or you have you're a permanent resident na may US visa, or kahit visitors kayo na may US visa, you can cross that border. At basta as long as na may US visa kayo, especially kung Canadian citizen, ay wala din naman kailangan ng visa, na passport lang. So yun na po, US border na po dyan sa Osoyoos area. So yung Osoyoos Lake na kumbaga tagos niya yan ay mga ka-angel, ay yung Osoyoos Lake ay tagos niya yan hanggang sa US. Yung kumbaga yung state po ng kung hindi ako nagkakamali mga ka-angel, ay state po ng Washington. Yung tagos niya na yung Osoyoos Lake. So maganda mga ka-angel yung activity dyan. At balak na kami puntahan this coming fall season dito this coming October dito sa Osoyoos area. So antabayanan nyo yan mga ka-angel, at isishare ko sa inyo na naman yung lugar na isang sikat na naman sa British Columbia.
sa Osoyoos dito sa British Columbia. At ipapakita ko yung itsura niya. So for the past years mga ka-angel, nakaugalian kasi namin yung mga friend natin na nagta-travel kami sa every season, especially po sa summer, sa spring, sa fall season, kasi maganda po yung Canada mga ka-angel pagka fall, dahil tulad ng sinabi ko, yung mga dahon ay nagturn siya ng yellow at may some part po na red, nagre-red, may iba't ibang kulay. At pagka marami po yan, napakaganda po yung background mga ka-angel. At yan yung kumbaga nakaugalian namin na mag-explore ng mga iba't ibang lugar. Yung isang maganda mga ka-angel, kung may talagang mag-explore kayo ng mga dahon na magaganda, doon po sa Nelson, dito po sa British Columbia rin siya mga ka-angel. At dito sa Kootenay at maganda Nelson mga ka-angel, at maganda po dyan yung view ng mga dahon. So pagka may time kayo mga ka-angel at kapuntaan nyo riyan, Nelson, British Columbia, maganda dyan dahil may mga red yung mga puno, hindi lang sa yellow, may mga red na puno din mga ka-angel. So paglalan nyo ng ano yan at ma-explore nyo yung lugar. So yan po sa southern part mo ng sa Kootenay na mga ka-angel, sa Kootenay, sa British Columbia, dito sa parang malapit na sa border ng Alberta. So additional information mga ka-angel sa Nelson, British Columbia. So marami po dyan mga hot spring. Kung mahilig din po kayo sa hot spring, highly recommended po yung Ainsworth hot spring. Kasi po yung hot spring na yon ay meron po siyang parang cave na pwede kayong pumasok doon. So yan mga ka-angel, at nagpo-forward na tayo at papunta na tayo ng Kelowna area. So additional information mga ka-angel dun sa sinasabi kong Ainsworth Hot Spring ay maganda po rin po yung background niya, kasi po yung mga maple leaf mga ka-angel ay meron din po sa background po ng hot spring. Kaya kung magpicture po kayo doon sa hot spring, yung parang pinaka-pool niya, plus doon sa cave na may hot spring din sa loob niya, nadugtong po ng pool, tapos may background pong mga leaf na nagye-yellow, iba't ibang kulay, ay napakaganda po yung background niya mga ka-angel. Talagang kumbaga one of the best na background of it na pagpicture kayo ng fall season na with a hot spring, yung Ainsworth Hot Spring mga ka-angel. So at yung area na yan mga ka-angel ay kailangan nyo pong mag-ferry. So sa Kootenay area mga ka-angel, yung ferry, yung parang ruro, kumbaga sa British Columbia, sa Vancouver, yun po yung parang yung barko na papuntang Victoria, ay parang ganon, o smaller barko lang siya. At free po siya mga ka-angel. So huwag kayong mag-alala dahil free po yung barko doon sa Kootenay area na yan na papunta po sa Ainsworth. So may i-check nyo lang po yung mga oras, kasi dahil para at least alam nyo, mapaghandaan nyo kung anong oras yung ano ng barko, at hindi kayo kumbaga maiwanan. So puntahan nyo yan mga ka-angel. Bucket list nyo yan, Ainsworth Hot Spring. At I'm sure mag-enjoy po kayo dyan mga ka-angel. So at sa area din po na yan, marami din mga iba't ibang mga hot spring. Andyan po yung Nakops Hot Spring din. So ang way nyo yan mga ka-angel ay kumbaga pagaling po kayo ng Calgary, ay pwede po kayong dumaan dito sa Crownes Pass, sa Sparwood, all the way po yan sa Creston, sa Cranbrook mga ka-angel. At mag-turn right po kayo papunta po doon sa Nelson. Tapos magbabarko kayo papunta po ng Ainsworth.
So may other way mga ka-angel, ayun yung commonly known na usually dinadaanan ng mga car ay yung Trans-Canada Highway, yung Highway 1 at dito sa Revelstoke area kayo. So in that case, pwede rin po kayong dumaan dyan. Tapos dadaan po kayo ng Nacops. Tapos may maganda rin po dyan na waterfalls. Yun po yung Sutherland Waterfalls. So sayang mga ka-angel dahil during those years, during those mga time na yun, ay hindi pa tayo nagbibideo, hindi pa tayo kumukuha ng mga video. Kumukuha tayo ng video pero wala pa tayong account sa YouTube. So at sayang at marami talaga na tayong mga napuntahan na places. At sayang dahil that time hindi talaga tayo nag-YouTube kasi hindi natin linya noon. Pero we realize kasi dahil na mahilig kami mag-travel ay kumbaga nag-decide na lang kami gumawa ng YouTube channel para doon na namin i-save yung mga places na napupuntahan. Hindi lang places, yung mga additional information, mga nadi-discover natin na pwedeng makatulong sa kapwa natin. Kumbaga saving memories. kumbaga sa ibang social media kasi ay hindi mahaba mag-upload ng mga video. Parang hindi yata allowed yung mga mahabang videos. So at least dito sa YouTube makakapag-upload tayo ng mahabang videos. Kaya ito ang ginagawa natin ngayon mga ka-angel at may isi-share natin. At least makakuha kayo ng idea mga ka-angel kung mahilig kayo mag-travel at makakuha kayo ng mga lugar kung saan nyo gustong pumunta. So dito mga ka-angel sa highway na ito mga ka-angel, yan yung sinasabi ko na ito yung Okanagan Lake na kumbaga beside lang ng lake siya. Ito yung highway. Makikita nyo yung view dito mga ka-angel. Napakaganda. Kung andito kayo in person na nag-drive kayo dito, mamamangha kayo sa view mga ka-angel. Kasi just beside the lake only. Kasi yung lake mataas. Ayan mga ka-angel Ayan napakaganda. Na kumbaga refreshing talaga mga ka-angel. At makakatulong sa pag-relieve ng mga problema. So all the way na po tayo ng Kelowna. At dito tayo sa in-between ng Penticton tsaka Kelowna area. So nga pala mga ka-angel at marami pa tayong mga video doon sa US. Hindi pa natin na-upload lahat. At tulad ng sinabi ko mga ka-angel ay ang last na i-upload natin so nakarang US tour natin ay yung pag-cross natin ng border pabalik po ng Canada. Doon po din po sa Couch, Alberta. So antabayanan din po ninyo yan mga ka-angel kung para magkaroon kayo ng idea kung ano naman yung kumbaga mga questions pagka bumalik na po kayo ng Canada. Kasi po na-upload na natin yung isang video natin naman kung yung papasok na tayo ng US. Ito po yung title niya mga ka-angel Please subscribe to my channel mga ka-angel, like and share para tuloy-tuloy ang paglalakwatsya natin. At thank you very much po sa mga nag-subscribe at saka yung mga nanonood sa mga video natin. I appreciate po at may God bless you always po sa inyo lahat mga ka-angel. Thank you very much. Stop over tayo mga ka-angel.
Mga ka-angel, oh, sarap maligo dito. Napakalinaw ng tubig, oh. Penticton. Amazing place na naman tayo, mga ka-angel. Oh, yeah. Linaw. Oh, ito masarap maligo. Wow. Ay, kahapon si Bang. Ay, okay lang to. Oh my God. Ha? Masarap to. Okay na Lake, mga ka-angel.